marami nagdududa dito sa resulta ng survey. Of course, walang perpektong survey, no? Lahat pwedeng questionin yung kanilang methodology dahil of course you have to understand na ang survey hindi naman po yan predictive. Ang sinasabi ng mga eksperto, snapshot lang yan ng isang particular na panahon. Ito yung paniniwala o yung tingin ng mga sinurvey dito sa particular na issue o particular na tanong at this particular moment in time. So pwedeng mapalitan yan, di ba? Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay. Ang sa akin kasi mas gusto kong puntahan, alam nyo kung ano, yung alamin kung bakit nga ba tumaas itong trust and approval ratings itong si Sara Duterte. Ako kasi like ko binabanggit sa programa ito, no? Hindi natin pwede ikumpara yung approval ratings ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Kunwari, Presidente, Senate President, Vice President, House Speaker, or Chief Justice. Bakit kanyo? Magkakaiba ng trabaho yan. Kaya importante sa atin, talagang palalimin yung edukasyon at impormasyon para mas maintindihan ng mga kababayan natin. For instance, ano ba yung trabaho ng 5 opisyal na ito ng gobyerno? Kasi whether you like it or not, yung mga surveys na yan, they will come and go. Pwedeng indicative, but definitely not predictive. Let's say in the case of senatorial preferences. Ang sa akin, masikapin natin yung tinatawag na civics, yung pagpapalawig ng civics. Ipaunawa natin sa ating mga kababayan kung ano yung kanilang responsibilidad, kanilang papel sa isang lipunan, sa isang demokrasya, at kalakip nitong edukasyon at impormasyon na ito, sana mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano ba yung mga dapat hinihingi natin o dinidemand dito sa ating mga opisyal ng gobyerno. Pangalawa, ang problema kasi rito, ang tingin ng marami sa ating mga kababayan, ang mga politiko pare-pareho ng trabaho yan. Diba? Like kung binabanggit ito sa programa, base na rin sa aking personal na karanasan sa pakikipag-usap sa ating mga kababayan, napapansin ko, anecdotally, ang tingin ng marami sa ating mga kababayan, ano man yung tinatakbuhan na posisyon na isang kandidato, tingin nila dyan, parang mayor. Presidente man yan, vice-presidente, senador, house member, party list nominee, or party list congressman. Tingin nila, malalapitan ba yan? Makatutulong ba yan? Pero hindi na ipapaliwanag na, kunwari ikaw, nilapitan na isang kandidato sa pagkasenador at pinangakuan ka. Pag ako binoto mo, magkakabahay ka na. Pag ako binoto mo, gaganda ang buhay mo. Tatapusin ko yung gutom. Tatanong na ba natin minsan na, teka, senador po yung tinatakbuhan yung posisyon, kaya niyo po bang bigyan ng solusyon ng problema sa kagutuman sa posisyon na tinatakbuhan ninyo? Kasi hindi naunawa ng iba, teka, yung pinapangako nito, mukhang hindi naman niya trabaho. O hindi niya kayang gawin yan mag-isa. Pero the way that candidate was promising things, it's as if he or she alone could provide solutions. Dinig na natin yan, di ba, noong 2016. Yung then candidate Rodrigo Duterte, pinangako tatapusin ang problema sa illegal na droga sa kriminalidad in 3 to 6 months. Marami na bola, marami na budol. Ano nangyari? Natapos ba? Libo-libo'y namatay, pero hindi natapos. Tatapusin daw yung problema ng korupsyon, pero siya mismo sumuko. Diba? Meron siya mga pahayag nung siya'y presidente pa, mabigat pala. At saka hindi natin nakita yung mga malinaw na maehemplo na talagang that government really meant business in terms of destroying the infrastructures of corruption, which is also the problem today. Under President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we have yet to see an earnest and effective effort to destroy the infrastructures of corruption in government. Kasi isang tanong dyan, meron bang credibility yung Pangulo to talk about fighting corruption? Paniniwalaan kaya ito? That said, pag yung Sara Duterte ba, biglang nagsabi, God save the Philippines. Tapusin ang problema sa kahirapan at korupsyon. 6 na taon yung tatay mo dyan. Natapos ba yung problema sa korupsyon? At kung siya, expected naman natin tatakbo yan for president in 2028.
kung hindi siya ma-convict sa isang impeachment trial, ano bang gagawin niya? Yung confidential fund nga million-million ayaw ipaliwanag kung saan napunta o hindi maipaliwanag kung saan napunta. Hindi ba malinaw na issue iyon ng corruption? Hindi ko sinasabing ninakaw niya, no? Pero yung issue na yon, it's an issue of corruption. At the very least, dapat ipaliwanag kung saan napunta. Hindi mo alam kung sino pipiliin mo rito 'di ba? Marcos o Duterte. Kaya binabanggit ko lagi, no? When it comes to surveys like this, imbis na ubusin natin yung oras natin doon sa pagtuligsa doon sa survey itself, depende lang siguro kung sobrang fly-by-night yung survey firm, no? Pero ang sa akin, mas gusto kong alamin, bakit nga ba tumaas yung kay Sara Duterte? Bakit bumagsak yung kay BBM? Dapat tingnan natin. Alam niyo po, perception game ito, no? Of course, we're not removing the fact na dun sa mga na-survey, kunwari, bakit ba ito yung tingin mo? Why you disapprove of the performance of the president? Baka tinitingnan niya ang kalagayan ngayon. Mas mahirap yung buhay ko ngayon talagang disapprove ako dyan. Kasi malaki ang responsibilidad ng isang presidente, especially sa sistema natin ng gobyerno sa Pilipinas. We have a very strong presidential system, 'di ba? Malakas ang presidente, 'di ba? Ang vice president wala naman trabaho 'yan Kaya nga ang sa akin lang, silipin din natin kung ano ba yung factor, kung gaano kalaki yung factor nitong tinatawag nating PR, 'di ba? Gaano ba ka-efficient yung paggamit ng PR machinery or disinformation machinery ng mga politiko. For example, itong mga Duterte, para siguro ikubli yung kanilang sariling incompetence o yung sariling problema involving themselves para maiba yung naratibo at pumabor sa kanila. Kasi nakikita natin yan, di ba? Doon sa pagkaka-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang mga organizations na po yung nagsaliksik. Talaga nakikita nyo, nandun yung nandun yung coordinated effort to twist the narrative para kaawaan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikubli yung tunay na naratibo. At ano po yun? Hindi naman siya yung biktima dyan Ang biktima dyan yung kaawa-awa natin mga kababayan. Pero diba yung prevailing narrative ng mga panahon na yon, kawawa naman, matanda na, ginawa lang naman yung dapat para sa ating bayan, tapos ganito. Nakalimutan na po yung sangkatutak na mga issues ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dapat sinisilip natin yan Kasi alam niyo po, ito very frustrating ito Dahil dito sa social media, ang hirap na sabihin kung ano ba yung, kung nakikita nating mga naratibo na lumulutang, ito ba talaga yung tama? Kung authentic ba ito? Kunwari, dito sa konteksto ng kampanya, diba, nagbabangayan yung iba't ibang mga kandidato sa national at saka local levels. Ngayon, kung pagbabasihan lang natin, nakikita natin ang mga comments sa social media. Kunwari, binaba natin isang kandidato o pinapaboran yung isang kandidato, sa isang ordinaryong Pilipino, hindi naman siguro ganun kadali para ma-realize, teka, manufactured inauthentic behavior ito Dito gumagana yung kanilang mga trolls, yung kanilang mga disinformation machineries or infrastructures. So nangyari, nagkakaroon ng mga fake inauthentic narratives on social media, and these actually affect or influence the way real people think or see certain issues. Nasusundan po ba yung ating dinidiscuss dito? Napapa-English ako dahil nahihirapan ako, hindi ko alam kung paano natin ita-translate into Filipino yung ganyang diskusyon, no? Hindi naman dahil sa hindi tayo marunong mag-Tagalog, no? Ano naman po tayo, talagang Tagalog na talaga, Tagalog, no? May pagkabulakan po yung ating Tagalog. Pero iyan ang sinasabi ko, no? Tanongin natin, di ba? Bakit despite everything, ganito pa rin yung lumalabas sa trust and approval rating para dito sa mga Duterte? Ako, I suspect malaking bahagi dyan kasi magaling yung kanilang disinformation machinery. Idagdag nyo na rin po yung yung ilang mga kababayan natin na hanggang ngayon nabubudol pa rin. Di ba? Tsaka telling yung binanggit kanina ni Prof. Ronnie Holmes na wala yung momentum dahil hindi tunuloy yung impeachment trial. Kahit na sinasabi ng konstitusyon natin, the impeachment trial shall forthwith proceed. Alam niyo naman ng Senado natin, busy sa kampanya at iba't ibang mga bagay at mukhang kinakaladkad yung kanilang mga paa.
para gawin yung kanilang mandato, which is to convene as an impeachment court. Hindi nagkalimutan. Pero tingnan natin kasi pag napaalala siguro sa mga kababayan natin kung ano yung mga issues na dapat pinag-uusapan, baka maalala. May mga ilang sasagutin lang po tayo dito. No? Example. Eto, hindi natin alam kung totoong tao ito, no? Kung totoong tao ka, pakigalaw naman yung baso. Rolando Cayetano, malungkot si Christian, hindi matanggap na malakas pa din ang mga Duterte. Magrarant na naman si Llamas dahil yun gusto niya, hindi mangyayari. Hindi mo na ako malungkot. Actually, naawa ako sa mga katulad mo dahil patuloy na pinagtatanggol yung kung ano yung mali at nagbubulag-bulagan kung totoong tao ka man. Diba? Hindi ako yung hindi issue kung malungkot ako masaya. Naaawa ako sa mga katulad mo. Ayan. Na hanggang ngayon, nabubudol. Ito naman, sabi ni Fedeline Bantolo, galit siya rin sa kay Pulse Asia. Magsagawa ka din ng pa-survey mo, wag lang maniwala dyan sa Pulse Asia, mag-utos ka ng sariling survey mo. Naku, paano ko gagawin yon? Napakamahal po ng survey. Kunwari, respondents, 1,200 or lalo kung gagawin natin 2,400. I don't know kung magkano going rate ngayon, pero I would suspect to conduct such a nationwide survey, siguro papalo ka ng mga nasa 2 million pesos, no? Kaya ko bang gawin yun? At saka wala ako expertise to conduct my own scientific survey nationwide. Ayan. Ayoko namang gawin yung yung tinatawag nilang kalye survey o kaya dito magpa-survey tayo kunwari. Ano ba sa tingin nyo? Nagtitiwala ba kayo kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos? Yung mga isasagot nyo rito, ano lang yan, parang kwentong kutsero lang yung tingin yan. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi scientific yan eh. 'Di ba? Dahil makasasagot lang, yung merong access sa internet at yung familiar dito sa programa na ito at nag-decide na sumali. Pero hindi siya representative scientifically doon po sa sentimiento ng mga kababayan natin. Yun ang problema dyan. Kaya mag-ingat din po kayo doon sa mga tinatawag na phone-in surveys, diba? Yung mga radio station surveys, pati yung ngayon, uso yan, diba? Yung mga kalye surveys. Ingat kayo sa ganyan dahil definitely hindi scientific yan. Kunwari sa Twitter or sa X, diba? Biglang may nagsabi, ano bang tingin nyo? Diba? May mga survey doon. Hindi po scientific yun. Miski sabihin nung nagpapasurvey na hindi scientific yun, dapat nga hindi niya ginagawa yun. Yun po yung punto ko dyan. Diba? Maraming nabibusit dito, pero ganun talaga, no? Sikapin natin na mas maipaliwanag sa mga kababayan natin paano ba yung dapat tinitingnan yung mga ganitong issues. Kasi nakaka-frustrate no? Pag inisip nyo, nakikita natin yung mga kababayan natin, talagang suportado pa rin yung mali. Hindi ko inaano, baka sabihin nyo, teka, parang kumakampi ka kay Bongbong eh. Actually, hindi. Pag inisip nyo, kaya bumagsak yung mga numero niya, maraming hindi happy sa pamamalakad niya. Kaya dapat step up itong si BBM. Hindi pwedeng lalamya-lamya, hindi pwedeng pabanjing-banjing, hindi pwedeng pangisi-ngisi. Presidente siya, mataas expectation sa kanya. At nandun yung threat ng mga Duterte na binabanatan siya. Hinihintay na bumagsak siya. Ngayon, kung hindi niya gagawin yung trabaho niya na mas maayos, na mas masigasig, na mas may competence, na mas may gilas, talagang tutuloy-tuloy yung kanyang pagbagsak when it comes to his approval and trust ratings. Incidentally, napanood nyo ba yung Holy Week message nitong si Vice President Sara Duterte? Natouch ako muntik na ako maniwala Parang gusto kong lumuhod sa isang adoration chapel at talagang magdasal ng taimtim dahil grabe yung kanyang mensahe. Until I realized and remembered, si Sara Duterte itong nagsasalita Diba napakababoy, napakabastos ang bunganga niyan. Diba? Yung video niya na tapos biglang sasabihin, nalangin, magdasal, makikipagkapwa-tao. Okay. Ibang level. Yan din ang ito siguro, bago tayo matapos. Siguro gusto ko lang iwan sa inyo to.
yung importansya na maghanap po tayo ng consistency sa ating mga sa ating mga leader. Ikumpara natin yung kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. 'Di ba? Pag sinabi ng isang kandidato, galit ako sa korupsyon. Eh kung may record siya ng korupsyon paano 'yon? Pag sinabi ng isang politiko, dapat mabait tayo at marunong makipagkapwa-tao, 'di ba? Eh kung yung opposite yung ginagawa. Kunwari isang politiko nagle-lecture about good governance o kaya GMRC, good manners and right conduct. Eh kung napakabastos ng politiko, paano 'yon? 'Di ba? Ang problema sa atin kasi ngayon ay hindi natin masyadong tinitingnan yung inconsistencies ng mga leader natin, no? Alam niyo sa totoo lang, ito yung frustration ko. Kanina may mga ka-lunch ako. Binabanggit ko rin po ito sa mga forums. And siguro I'll take this opportunity para i-remind yung mga kababayan natin. Sana this election, this upcoming May 12, 2025 midterm elections, siguro sikapin natin na i-inspire, udyukan, o tulungan yung ating mga kababayan na taasan yung kanilang standards sa ating mga leader. Try lang natin. Siguro doon sa sarili-sarili nating mga grupo ng mga kaibigan, mga Viber groups, mga kamag-anak natin, mga kapamilya, kung nagpapagupit tayo, may nakausap tayo na kasabay natin na nagpapakulot. Diba? Kung napag-usapan na yung politika, hindi naman natin siguro kailangan pag-usapan mismo yung mga bagay na nagde-divide sa atin. Diba? Kung siya man ay pro Duterte, ikaw pro Marcos, ikaw Pinklawan, ikaw pula, diba? Kung ano man yung political colors, siguro something that we can siguro at least reasonably agree on is the fact that we should strive to raise our standards when it comes to choosing our leaders. Kasi sadsad na sadsad no? Tingnan nyo lang yung mga tumatakbo nasa top Magic 12 ng mga senatorial surveys. Nakakadiri Ganun kababa yung standards natin. Tingnan nyo lang yung Senado ngayon Diba? Pag nakita nyo ilang mga pagmumukha doon, sadsad na sadsad talaga yung standards natin. Diba? Diba ikaw, pagpipili ka ng leader, diba, bukod dun sa sana, nire-reflect niya yung mga values na meron ka, at yung mga values na sa tingin mo, dapat mas mataas pa yung antas nun, dun sa leader na pipiliin mo. Diba? You want someone who can inspire you. Hindi yung, kung gago ka, mas gago pa sa'yo Tapos, pinalalabas lang na, okay lang yun. At least, authentic. Diba? Ako, nagmumura Okay din, nagmumura siya. Diba? Doon napapasok yung relatability. At least, totoong tao siya. Okay, nandun na tayo, totoong tao. Pero saan tayo pupulutin kung yung pipili natin, mas gago pa sa atin? Kung tayo, hindi issue sa ating integrity, hindi issue sa atin yung competence, hahanap tayo na mas incompetent pa sa atin. O mas magnanakaw pa sa atin. Ano mangyayari? Para tayong bumuo ng sindikato. Hindi tayo bumuo ng gobyerno. Para tayong bumuo ng gang. Buisit Ay nako. Magpipili tayo ng leader para wag naman tayong pipili ng ng mga leader na sadsad yung standard, no? Ito gusto ko to kasi bobo to ito walang alam to, pipiliin ko to. Ito may record to ng pagnanakaw magnanakaw to pero lahat naman sila nagnanakaw Pipiliin ko na yung magnanakaw na kilala ko. Na makatutulong sa akin ng konti. Hello, magnanakaw pa rin yun. Diba? Saka ingat kayo sa mga dami kong gusto sabihin kaso Holy Week na magtika na tayo muna.